Nagsisimula ang pelikula sa Osaka, Japan, kung saan makikita natin ang isang pink ice cream truck na papunta sa destinasyon nito. Sa loob ng truck, makikita natin ang isang babaeng nagngangalang Kate na naghahanda ng kanyang sandata na may kasamang lalaking nagngangalang Vera. Nakatanggap si Kate ng misyon na alisin ang dalawang lider ng Yakuza gang sa Japan. Bago simulan ang kanyang misyon, binigyan ni Varric si Kate ng kanyang paboritong inuming soda na tinatawag na Lemon Boom Boom. Pagdating sa lokasyon, bumaba si Kate sa truck at hinarap ang dalawang gwardya. Habang abala ang dalawang gwardya sa pagbabantay, mabilis niyang pinatumba ang mga ito. Pagkatapos ay naghanap si Kate ng angkop na lugar upang maisagawa ang kanyang plano. Di nagtagal, nakita ni Kate ang isa sa kanyang mga target na lumalabas mula sa isang kotse at handa na siyang kumilos sa pamamagitan ng hudyat ni Vera. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sa pagkakataong ito ang target ay sinamahan ng kanyang anak na babae na nagngangalang Annie. Sa kabila ng pagiging kilala bilang pinakamahusay na sharpshooter, si Kate ay may mahabagin na panig at nag-aalangan siyang pumatay sa harap ng bata. Ngunit sa pagpupumilit ni Vera, nag-atubili siyang isagawa ang pamamaril. Samantala, sa isa pang kotse sa malapit, isa pang target na pinangalanang Kijima ang nagpakita. Isa siyang leader ng Yakuza gang at kapatid ng lalaking pinatay ni Kate. Pakiramdam na nasa panganib din ang kanyang buhay, nagpa siya si Kijime na tumakas sa lugar na iniwan ang kanyang pamangkin. Nang makita niya si Annie na umiiyak sa tabi ng katawan ng kanyang ama, labis na pinagsisihan ni Kate ang kanyang mga ginawa at piniling ipagpaliban ang kanyang misyon. Pagkalipas ng 10 buwan sa Tokyo, si Kate ay nagjo-jogging sa gabi nang hindi sinasadyang napadpad siya sa isang masayang pamilya. Ang engkwentro na ito ay nag-udyok kay Kate na pag-isipang magretiro sa kanyang mapanganib na propesyon. Tinalakay niya kay Varric ang kanyang pagnanais para sa isang normal na buhay, na nagpapahayag ng kanyang pananabik para sa uri ng kaligayahan na nakikita niya sa iba. Gayunpaman, hinala ni Varric na ang mga kaganapan sa Osaka 10 buwan na ang nakakaraan ay ang pangunahing dahilan sa likod ng pagnanais ni Kate na magretiro. Isang gabi, umiinom si Kate ng isang bote ng alak sa isang hotel bar kung saan siya tumutuloy. Biglang nagpakilala ang isang lalaki na nagngangalang Stephen, at nauwi sila sa gabing magkasama sa kanyang silid sa hotel. Habang nasa banyo si Stephen, napansin ni Kate ang kanyang ID card at sinubukang alalahanin ang kanyang address sa Shibuya, Japan. Di nagtagal, nakatanggap si Kate ng mensahe na nagtuturo sa kanya na tapusin ang kanyang misyon na alisin si Kijima sa Tokyo Tower. Pagdating sa lokasyon, naghahanda na si Kate para bumaril. Gayunpaman, nang lumitaw ang kanyang pangunahing target, si Kate ay biglang nakaranas ng matinding sakit sa ulo, na naging dahilan upang hindi niya mapatay ang kanyang target at tumama lamang sa kamay ni Kijima. Kasunod nito, nagpa siya si Kate na umalis sa gusali dahil sa lumalalang sakit sa kanyang ulo. Habang nagmamaneho siya palayo, nawalan ng malay si Kate, na humantong sa isang banggaan ng kotse. Pagkatapos nito, naalala niya ang kanyang pagkabata, na inihayag ang kanyang nakaraan bilang isang ulila na pinalaki ni Varric upang maging isang malakas na babae mula pagkabata. Nang magkamalay sa ospital, natuklasan ni Kate na nilagyan ni Stephen ng lason ang kanyang alak habang sila ay nagsasama. Naaalala ang address ni Stephen, nagplano si Kate na maghihiganti laban sa kanya. Pinilit niya ang isang doktor na magbigay ng stimulant serum upang kontrahin ang lason sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, hinarap ni Kate si Stephen, na umamin na inutusan siya ng isang manager ng nightclub na nagngangalang Kazuo Sado, isang tauhan ng dati niyang target, si Kijima. Pagkatapos, iniulat niya ang insidente kay Varric. Sa paghahanap ng karagdagang impormasyon, tinanong ni Kate si Varric tungkol sa libangan ni Kazuo Sado, at nalaman niyang madalas silang nagtitipon sa isang lugar na tinatawag na Black Lizard. Bago kumilos, pumunta si Kate sa isang convenience store para bumili ng flashlight at mga espongha na gagamitin bilang silencer para sa kanyang baril. Sa Black Lizard, agad niyang binaril ang isa sa mga miyembro ng Yakuza, ngunit hindi nagtagal ay naubusan siya ng mga bala, na humantong sa isang paghaharap. Matapos makipaglaban sa mga miyembro ng Yakuza sa lugar na iyon, isa na lamang ang natitira. Nakakuha si Kate ng impormasyon mula sa kanya, na nagsasabi na alam ng pamangkin ni Kijima na si Annie ang kinaroroonan ni Kijima. Inihayag din niya ang kasalukuyang lokasyon ni Annie, kung saan siya ay nasa bar para manood ng concert. Pagdating niya sa concert, nakilala ni Kate si Annie bilang isang batang babae na nakita niya sa kanyang nakaraang misyon sa Osaka.
Sa labas ng concert, inutusan ni Kate si Annie na tawagan si Kijima, ngunit walang numero si Annie. Pagkatapos ay iminungkahi ni Annie kay Kate na makipagkita sa punong tagapayo ni Kijima, na si Renji. Habang tinawagan ni Annie si Renji, kinuha ni Kate ang telepono at sinabi kay Renji na kinidnap niya si Annie. Hiniling niya kay Renji na makipagkita sa kanya sa Muraka Market sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay dinala ni Kate si Annie sa banyo kung saan nagpasya siyang baguhin ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang sariling buhok. Sa wakas, bago makipagkita kay Renji, ikinulong ni Kate si Annie sa banyo. Kasabay nito, ipinadala ni Renji ang kanyang subordinate, si Shinzo, upang iligtas si Annie mula sa pagtatangkang pagkidnap ni Kate. Sa pagkikita, tinanong ni Kate si Shinzo tungkol kay Kijima. Samantala, pinilit ni Annie na palayain ang sarili mula sa pagkakatali, ngunit nang makalabas na siya, nakasalubong niya si Shinzo at tinutukan siya ng baril. Pumagit na si Kate na nag-udyok sa kanya na alalahanin ang kanyang mga alaala noong siya ay naulila sa nakaraan. Sa wakas, isinama ni Kate si Annie, kung saan nalaman niya mula kay Annie ang tungkol sa kinaroroonan ni Renji at ang kanyang kasalukuyang tungkulin, na pinalitan ang posisyon sa namatay na ama ni Annie sa Osaka. Walang kamalayan sa pagkakasangkot ni Kate sa pagkamatay ng kanyang ama, inimbitahan ni Annie si Kate na makipagkita sa kasintahan ni Renji na si Jojima. Pagdating doon, nagtulungan silang dalawa para makapasok si Kate sa lugar. Sa lugar ni Jojima, pinapahiran niya si Annie ng dugo ni Jojima, na agad na naalala ang pagkamatay ng kanyang ama sa Osaka. Pagkatapos ay naghanap sila ng mga pahiwatig at natagpuan ang kinaroroonan ni Renji sa pamamagitan ng telepono ni Jojima. Matapos malaman ang lokasyon ni Renji, hinarang ni Annie ang kanyang sasakyan, at agad na tinanong ni Kate kung nasaan si Kijima at pinatay silang lahat. Di nagtagal, nalaman ni Kate na si Kijima ay karaniwang pumupunta sa kanyang pamilya kapag siya ay umaalis. Di nagtagal, pagkatapos ay pareho nilang hinanap si Kijima. Bago umalis, nakipag-ugnayan si Kate kay Verek para ipaalam sa kanya na alam na niya kung nasaan si Kijima. Sa daan, patuloy na tinulungan ni Annie si Kate sa kanyang kondisyon na lumalala. Pagdating nila, inutusan ni Kate si Annie na umalis at kalimutan ang lahat ng nasaksihan niya noong araw na iyon, tiniyak sa kanya na maaari pa rin siyang magkaroon ng normal na buhay tulad ng ibang mga batang kaedad niya. Pagkatapos maghiwalay ng landas, lalong lumala ang kondisyon ni Kate. Bago kumilos, tinurukan niya ang kanyang sarili ng stimulant. Hindi nagtagal, nakita na ni Kate si Kijima kung saan iniinsulto ni Kijima si Kate sa pagsasabing isa lamang siyang sangla sa laro ng ibang tao, at ang mga pangyayari sa Osaka ay hindi niya kasalanan kundi resulta ng mga labanan sa kapangyarihan sa loob ng Yakuza. Napag-alaman na si Renji ay nahuhumaling sa pag-agaw ng kontrol sa Yakuza at humingi ng tulong kay Verek upang makamit ang kanyang mga ambisyon, na ginagamit si Kate bilang isang kasangkapan. Samantala, dumating si Verek sa lugar, at nagkaroon sila ng diskusyon. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, na nagudyok kay Kate na lumabas para salubungin si Annie. Ito pala ay ipinaalam ni Verek kay Annie na si Kate ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama sa Osaka. Bumalik kay Kate, tila natauhan siya, na nagudyok sa kanya na alalahanin ang kanyang buong nakaraan. Maya-maya, dumating si Kijima at iniabot sa kanya ang nahulog na stimulant. Samantala, dinala ni Verek si Annie kung saan naroon si Renji. Pagkatapos ay inakusahan ni Verek si Renji ng paglason kay Kate nang walang pag-aproba mula sa kanya, habang ipinagtanggol ni Renji ang kanyang sarili, na ipinaliwanag na ginawa niya ito dahil sa takot na malantad ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng ama ni Annie. Sa kabilang banda, sina Kate at Kijima ay nasa isang sasakyan papunta sa lugar ni Renji para iligtas si Annie. Pagkatapos ay inalok ni Kijima si Kate ng kanyang paboritong inumin, na ang Lemon Boom Boom. Nang makarating sa kanilang destinasyon, pumasok si Kate kasama ang mga subordinate ni Kijima. Kasabay nito, si Verek na alam ang pagdating ni Kate, ay inutusan si Renji na harapin si Kijima. Kasabay nito, nahanap ni Kate si Annie, na bihag ni Verek. Dito, ipinaliwanag ni Verek kay Kate na siya ay isang mahalagang bahagi ng sistemang kinokontrol niya, na ginagawang hindi sa kanya ang buhay na mayroon siya. Sa isang naghihingalong estado, humingi ng tawad si Kate kay Annie, na pinatawad siya. Matapos marinig iyon, dahan-daang ipinikit ni Kate ang kanyang mga mata. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.